Ang kontemporanyong issue ay tumutukoy sa mga napapanahon at mahalagang usapin sa lipunan na may direktang epekto sa pamumuhay ng mga tao. Maaari itong maging suliranin, pangyayari o isyung patuloy na pinag-uusapan dahil nakaaapekto ito sa paraan ng pamumuhay, pagdedesisyon at pakikisalamuha ng mga mamamayan. Mula sa salitang kontemporanyo na nangangahulugang napapanahon at issue na tumutukoy sa usapin o suliranin, mabubuo ang konseptong kontemporanyong issue na tumutukoy sa mga usaping nangyayari ngayon na hindi maaring baliwalain sapagkat may epekto ito sa kasalukuyan at maging sa hinaharap ng lipunan. Kapag narinig ang salitang issue, madalas agad itong iniuugnay sa problema. Ngunit sa realidad, hindi lahat ng issue ay negatibo. May mga isyung nagdudulot ng positibong pagbabago sa lipunan. Halimbawa, ang pagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan, paggamit ng malinis na enerhiya at pagtutulungan ng iba't ibang bansa upang matugunan ang pandaigdigang hamon. Kung kaya't ipinapakita nito na ang kontemporanyong issue ay hindi lamang tungkol sa problema. Ito rin ay tungkol sa mga pagbabagong humuhubog sa kinabukasan ng lipunan. Hindi sapat na ang isang paksa ay sikat, viral o pinag-uusapan sa social media upang maituring itong kontemporanyong issue. Sa panahon ngayon, mabilis ang pagkalat ng impormasyon. Kaya't hindi lahat ng nauuso ay agad na nangangahulugang mahalaga o makabuluhan sa lipunan. Kaya, upang matukoy kung ang isang paksa ay maituturing na kontemporanyong issue, mahalagang suriin ito batay sa mga katangian nito. Kung kaya't, halina at ating talakayin ang mga katangian ng kontemporanyong issue. Una, ito ay dapat mahalaga at makabuluhan sa lipunan. Ang kontemporanyong issue ay may malaking kahalagahan at kabuluhan sa lipunang ginagalawan. Hindi ito simpleng usapan lamang dahil may tuwirang ugnayan ito sa kapakanan, kaligtasan, karapatan o kabuhayan ng mga tao. Kapag ang isang pangyayari ay nararanasan ng maraming mamamayan, nagiging bahagi ito ng pampublikong usapan at lumalampas sa pagiging personal na suliranin. Sa ganitong kalagayan, ang issue ay nagiging panlipunang usapin na nangangailangan ng mas malawak na pag-unawa at atensyon. Pangalawa, may malinaw na epekto sa mamamayan. Ang kontemporanyong issue ay may malinaw at direktang epekto sa buhay ng tao. Hindi ito nananatiling ideya dahil naramdam ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan. Maaring makaapekto ito sa pagkain, kalusugan, edukasyon, trabaho, kapaligiran at maging sa mga desisyong ginagawa ng bawat isa. Halimbawa, ang pagtaas ng presyo ng bilihin ay agad na mararamdaman sa budget ng pamilya habang ang pagbaha ay may epekto sa kaligtasan at kabuhayan. Pangatlo, ang kontemporanyong issue ay nagaganap sa kasalukuyan o may epekto sa kasalukuyan. Ito ay may matibay na kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Maaari itong kasalukuyang nangyayari sa lipunan o kaya ay bunga ng mga pangyayaring naganap noon ngunit patuloy na nararamdaman sa ngayon. Ipinapakita nito na ang mga isyu ay hindi hiwalay sa kasaysayan o sa kasalukuyan, kundi patuloy na umiiral at may epekto sa kasalukuyang pamumuhay ng mga tao. Tulad ng bakas na naiwan sa semento, ang ilang pangyayari ay maaaring matagal na, ngunit nananatiling malinaw ang epekto nito sa kasalukuyan. Pang-apat, na pag-uusapan at maaring may positibong epekto sa lipunan. Ang kontemporanyong issue ay patuloy na napag-uusapan, sinusuri at pinaglalaanan ng solusyon. Hindi ito natatapos sa simpleng pagkilala lamang, kundi nagiging sentro ng talakayan sa paaralan, komunidad at iba't ibang institusyon. Sa pamamagitan ng ganitong mga pag-uusap, nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa at sama-samang paghahanap ng solusyon. Sa ganitong proseso, nagiging
aktibo ang papel ng mamamayan sa pagharap at pagresolba ng mga suliraning panlipunan.